na sa lahat. Nagsisigawan habang kapit na kapit ang mga pasahero na yan dahil sa bilis at takbo na sinasakyang jeep. Kahit may nagmamakaawa, dead ba ang driver? Tumatakas pala kasi siya sa checkpoint ng LTO. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang truck nagbanggaan sa flyover sa Pasig. Naipit na pahinante, patay. Inspektor ng Napolco, inaresto matapos manakot ng isang TNVS driver gamit ang baril. Ateneo de Davao University nangakong sasagutin ang pag-aaral ng 6 na kapatid ng yumaong student athlete na si Rene Baterbonia. Lalaki, nasawi nang hindi man lang nagamit ang benepisyo mula sa PhilHealth. Misis niya, may panawagan. PhilHealth, sumagot na. New York Knicks, pinatao ang San Antonio Spurs, muling naghari sa NBA matapos ang higit 5 dekada. Patay ang isang pahinante ng truck matapos itong sumalpok sa isa pang truck sa flyover sa Pasig. Ang kanyang katawan pahirapang makuha dahil sa tindi ng pagkakaipit. Narito ang Frontline Report. Wasak ang harapang bahagi ng truck na yan sa C5 flyover sa Pasig City. Ang mga karga nitong soft drinks nagkalat sa gilid ng kalsada. Ang naturang truck sumalpok sa isa pang truck kaninang alas 12 ng madaling araw. Sa lakas ng impact, tumalsik din ang ilang parte nito sa baba ng flyover. May tinamaan pang dumaraan na sasakyan. Habang ang pahinante ng truck, patay matapos maipit sa loob ng sasakyan. Inabot din ng 2 oras bago tuluyang nakuha ang kanyang katawan. Talagang naipit yung buong katawan niya, yung paa niya halos talagang pipi talaga yung naipit yung paa niya. Yun po, kaya talagang walang possible na pwede siyang mailabas agad. Base sa inisyal na investigasyon, nakahinto ang isang truck sa kalsada dahil sa mechanical problem. Nang biglang bumangga rito ang kasunod na truck. Ayon sa pahinante ng nakahintong truck, may early warning device naman daw sila, kaya laking gulat nila nang may bumangga. Paliwanag naman ng nakabanggang driver. Hindi nyo napansin? Hindi napansin, sir. Na may nakahinto? Hindi. Malakas ba ulan kanina? Malakas, sir. Malakas. Nagdulot ng matinding traffic sa lugar ang insidente. Alas 11 na ng umaga natapos ang clearing operations. Gumugulong na ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Sa iba naman po balita, arestado ang isang taga Napolco matapos masangkot sa road rage sa Quezon City. Nanutok pa raw ito ng baril sa nakagitgitang motorista. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Giorno Alexis Ebue. Titignan natin kung kukunin yung baril niya. Kinakausap ng 2 pulis na yan ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa EDSA Ortigas. Matapos ang nasa 1 minutong pag-uusap, pumasok ang lalaki sa loob ng sasakyan. Kinuha ang baril at inabot ito sa mga otoridad. Ang lalaki niyan, isa palang Napolcom inspector. Habang ang lalaking kumukuha ng video at nagsasalita, isang TNVS driver na tinutukan umano nito ng baril. Pero bago yan, nakagitgitan at nabangga pa raw siya nito. Para kami bumabiyay diyan sa EDSA, kakaliwa ako, hindi ako pinagbigyan. Ayun, tumama sa akin. Ngayon pala, may hawak siya ng cellphone. Nagsa-cellphone siya habang nagdadrive. Hindi niya nakita uminto ako. Kaya pinangga niya ako sa tagiliran. Pinatabi at pinababa sila ng MMDA officer dahil bumigat na rin ang daloy ng trapiko. At dito na raw ito naglabas ng baril. Bumaba siya ng sasakyan. Dala-dala na yung slim bag niya. Hindi namin alam na may baril pala siya doon. Pinulungan ako. Ang sabi niya, gusto mo, itumba na kaya dyan. Agad naman silang nakahingi ng tulong sa mga pulis na nakaposter sa gilid ng EDSA. Inaresto ang suspect na napag-alamang nakainom. Na-turn over na natin siya sa SIDU dahil sila na po ang magpoproseso po noon. Ano po yung sasampa naman niya, sir? Grave threat po. Umabot ito sa National Police Commission at mariing ikinondena ang inasa ng pulis. Binigyan din ng ahensya na hindi magiging lisensya sa pananakot ang pagiging kawani ng gobyerno.
Hindi raw ito kukonsintihin at makakaasang mananagot ito sa batas. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Binisita at ininspeksyon pa raw ni Coach Tab Baldwin ang resort sa Dipakulaw, Aurora, isang buwan na bago mag-team building doon. Iginiit naman ng lokal na pamahalaan na hindi sila nagkulang sa paalala tungkol sa mapanganib na mga alon. At live mula sa Dipakulaw, Aurora, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano pa bang mga sinabi ng mga barangay diyan nga sa paligid ng resort? Yes, Nikki, sa gitna ng patuloy na investigasyon patungkol sa pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players, binigyang diin ng mga coastal barangay dito sa bayan ng Dipakulaw na hindi naman daw sila nagkulang sa pagpapaalala sa kanilang mga nagiging bisita. Hindi lang daw tungkol sa nararanasang rip current sa dagat, kundi pati na rin sa iba pang pag-iingat sakaling lalangoy sa lugar. Kaliwat ka ng warning signages. Yan ang bubungad sa mga pupunta rito sa barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Karamihan dito matatagpuan sa may bahagi ng kalsada, ilang metro ang layo bago marating ang mismong beach. Ang ilan, babala sa presensya ng rip current o yung mabilis na agos ng tubig mula sa buhanginan papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Habang ang iba, banta na may nalunod na sa lugar kaya kailangan ng dobleng pag-iingat. Giit ng barangay, hindi sila nagkulang pagdating sa pagpapaalala. Lahat po nang napasok dito, pinagsasabihan namin na huwag silang magpunta sa may current na tubig, matapang yung ilog dagat namin. Sabi ko nga po, kumakain ng tao yan. Sasabi pa nga po sa akin, sir, ang sulit ko, binabawalan ko, dagat mo ba yan? Ang problema, hindi raw talaga nawawala ang ilang pasaway ng mga turista. Lalo na kapag pinapaliwanag kung gaano kadelikado ang rip current o yung awiwit sa mga ganitong klaseng tubig na open sea. O nga po yung awiwit po na yon, talagang pinapaiwas po namin sa mga tao. Kaya lang po yung mga tao, sir, mas gusto pa nilang puntahan yon, yung awiwit na yon. Sa katunayan, meron pa nga sila ritong babala sa pamamagitan ng kulay ng flag o watawat. Kapag kulay pula, bawal ang anumang aktibidad sa dagat, kabilang na ang paglangoy at paglaot dito. Kabaligtaran naman kapag berde o luntian. Pero dahil pasado 2:00 na ng hapon noong June 8 nang mangyari ang trahedya, kulay pula raw ang nakataas na watawat sa lugar, lalo't pa high tide na sa mga oras na yun. Ito ang araw nang malunod ang dalawang basketbolista mula sa Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng resort kung sa nag-check-in ng team ng Ateneo Blue Eagles na kahit sila may mga paalala rin sa bisita. Sabi ng pamunuan ng resort, nag-ocular inspection daw dito sa lugar sina Coach Tab Baldwin noong May 7, isang buwan bago mangyari ang team building activity. Kabilang daw sa mga chinek yung lagay ng dagat, oras kung kailang high tide at low tide, maging yung estado ng buhangin. Kabilang daw ang ginawang ocular inspection sa isinumitin nilang ebidensya at bahagi ng salaysay sa NBI. Bagamat pansamantalang sarado muna ang resort sa publiko matapos ang trahedya, meron daw silang signages at house rules sa loob ng mga kabana o kwarto, kabilang na ang mga dapat gawin oras makaranas ng rip current. Nikki, hiling ngayon ng lokal na pamahalaan na sana raw ay mapabilis yung ginagawang investigasyon patungkol sa pagkalunod ng dalawang basketbolista na nangyari dito sa kanilang bayan ng Dipakulaw para nga daw at least hindi maapektuhan kahit papano yung turismo ng bayan. Samantala, umatras muna sa torneo ng 19th PhilOil Eco Oil Pre-Season Cup ang Ateneo Men's Basketball Team. Pinayagan naman ito ng liga bilang pakikiramay at paggalang din nila sa nangyaring trahedya kung saan nasawi nga ang dalawang players ng naturang basketball team. Nikki. Mon, meron din ba tayong update dun nga sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athletes? Well, dalawang bola ang gumugulong sa investigasyon, Nikki. No, una, yung hinahawakan ng PNP-CIDG at pangalawa naman itong sa NBI. Ayon naman sa isang pahayag ng UAAP, mahigpit din nilang binabantayan yung mga development ng investigasyon patungkol nga sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Magpapatuloy din daw yung pagsusuri naman nila sa findings ng ginagawang investigasyon. At kung matatapos na raw ito, ipapadala naman kagad yan sa Rules and Disciplinary Committee para sa isang full at impartial na review. Samantala, ayun na nga, kumalas na sa yung Ateneo sa 19th PhilOil and Eco Oil Pre-Season Cup kasunod din ng trahedya. Nikki.
Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa Dipakulaw, Aurora. Sasagutin na ng Ateneo de Davao University ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ng 6 na kapatid ng yumaong student-athlete na si Rene Baterbonia. Ito raw ang paraan nila para tuparin ang pangarap ni Bobet. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, hanggang kailan idaraos yung burol dyan nga ni Rene Baterbonia? Chester, huling araw na nga ng public viewing ng mga labi ni Rene Baterbonia dito sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao Senior High School Campus. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng yumaong rising basketball star. Sa murang edad, binuhay na ng kanyang pangarap ang yumaong basketball standout na si Rene Bobet Baterbonia. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid. Tubong Agusan del Sur ang kanyang pamilya. Pero isa sa mga rason kaya pinili niyang mag-aral sa Maynila ay para makapagtapos ang lahat sa 6 niyang magkakapatid. Sa isang misang inialay na Ateneo de Davao kahapon, may espesyal na anunsyo si University President Fadel Karel San Juan. Isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. 6 niyang kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Third-year college na kursong criminology ang kuya ni Bobet. 2 lalaking kapatid ang nasa high school, habang 3 pa ang nasa elementarya. Sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga pinamahal sa buhay. Ngayong linggo, huling araw na ng public viewing sa mga labi ni Rene dito sa Davao. Isa sa mga dumalaw ay si Felix Perez, isa sa mga naging katunggali ni Rene sa Davao Association of Catholic Schools. Ayon kay Felix, hindi niya makakalimutan ang paglalaro kasama si Rene sa hardcourt dahil sa dedikasyon at husay nito sa basketball. Paano siya maglaro is very hustle po. And yun, ginagawa niya talaga yung best niya para sa team niya po. Samantala, nagkaroon din ng candlelight vigil sa College Chapel ng Ateneo de Manila University sa Quezon City para kina Rene at sa namayapang kapwa manlalaro, ang Nigerian student-athlete na si Divine Adili. Dito, ibinahagi ng ilang teammates ang kanilang mga alaala kay Adili. He was always humble and would dab me up whenever we saw each other, even though we never officially met. He was such a kind and gentle person that I felt comfortable with him almost immediately. He's the type of person who would notice you without you saying a single word. Someone who genuinely looked out for people. God knows how much you mean to us, not only on the basketball court, but in life as well. And whatever comes next, whether it's in school, basketball, or in anything we do in life, one thing's for sure, we're gonna dedicate it for you. Ng gabi, maaaring madalaw ang labi ni Rene dahil bukas ng umaga ay uuuhon na siya sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. 8 araw siyang ilalagak sa Talacogon Municipal Gymnasium bago siya ilibing sa June 24. Jester? Evan, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makapanayam yung mga magulang ni Rene at kung sakasakali man nakapagbigay ba sila ng reaction sa mga nangyari over the weekend, especially nga nagbigay ng mensahe yung nagpakilalang asawa ni Coach Tab Baldwin? Jester, sa mga oras na ito, wala pa tayong opisyal na panayam sa magulang nitong ni Rene. Pero ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion, kailangan pa nila munang i-verify kung sino nga ba itong talagang nagpakilala na asawa ni Coach Tab Baldwin bago nga sila gumawa ng mga susunod na akba. Jester? Maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinque. Matapos ang malakas na lindol, matinding baha naman ang naranasan ng mga taga-Sarangani dahil sa pag-ulan. Kaya ang mga residente napilitang bumalik sa evacuation center. Narito po ang Frontline Report. Ganyan kalakas ang ragasan ng baha sa Barangay Lumasal sa Maasim, Sarangani. Inabot din ng tubig ang kalsadang ito kaya naging mabagal ang daloy ng mga sasakyan.
Sa barangay Malalag naman sa bayan ng Maitum, wala nang makitang kalsada dahil sa tubig. Halos 2 talampakan ang naitalang taas ng baha dahil sa buhos ng ulan kahapon. Inilikas ang mga apektadong residente. Sa kabila niyan, wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Nangyari yan 6 na araw matapos ang pagyanig ng 7.8 na lindol o ang itinuturing na the big one ng Mindanao. Kanina ngang 7:28 ng umaga, muli na namang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Naitala ang epicenter ng lindol sa katubigan ng Balut Island na sakop ng Sarangani. Naramdaman ang pagyanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at General Santos City, General Santos. Ayon sa PHIVOLCS, 5,200 ang naitalang aftershocks sa 7.8 na lindol sa Mindanao. 76 dyan ang naramdaman. Sa huling tala ng NDRRMC, 61 ang nasawi sa lindol. Higit 1,000 ang naitalang sugatan habang 4 na po pa ang nawawala. Higit 173,000 na pamilya ang apektado ng lindol o tinatayang nasa 700,000 na tao. Higit 700 naman ang mga infrastruktura na nasira. Katumbas niyan ang nasa 1 bilyong pisong halaga. Kaya ang DPWH, 24/7 daw ang trabaho para maisaayos ang mga nasirang infrastruktura. Ayon sa ahensya, nabuksan ng muli ang karamihan sa mga nagsarang National Road section sa Mindanao matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, balik biyahe na ang commercial flights sa General Santos International Airport simula po bukas. Inaabisuhan po ang lahat ng mga pasahero na makipag-coordinate sa kani-kanilang mga airline para sa flight schedule. Dahil sa malakas na ulan, kagabi agad nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Laguna at Metro Manila. Sa Santa Rosa City, nagmistulang ilog ang bahaging yan ng Balibago Highway sa lakas ng ulan. Nagsilutangan din ang mga basura. Ang truck nga na yan, pinagtulungan ng itulak para malusong ang abot-bewang na baha. Perwisyo rin ang baha sa ilan pang mga rider. Tumirik na kasi ang mga motor sa lalim ng baha. Sa Novaliches naman sa Quezon City, kita ang pagsabay ng sunod-sunod na kidlat sa malakas na pag-ulan. Sa Mandaluyong naman, inabot na rin ng gutter deep ang pagbaha. Habang sa EDSA Boni, dumagdag pa sa mabigat na traffic ang malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan dito sa Metro Manila at ilang pambahagi ng bansa kagabi. Susunod, lalaki nasawi nang hindi man lang nagamit ang benepisyo mula sa PhilHealth. Misis niya may panawagan. Jeep nakipaghabulan sa mga tauhan ng LTO, muntik pang bumangga sa truck. At matapos ang Senado, website ng Kongreso na-hack. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Viral po ngayon ang post ng isang misis na naulila ng kanyang asawa matapos masawi sa sakit na brain hematoma. Naglabas siya ng hinanakit sa PhilHealth. Sa kanyang kwento, umabot po sa 200,000 pesos ang bill nila sa ospital. Kaya humiling sila ng tulong sa PhilHealth. Pero laking gulat niya nang malamang hindi raw eligible ang asawa niya sa mga benepisyo dahil hindi raw ito na-admit sa ospital ng 24 na oras. Git niya, 25 taong naguhulog ng kontribusyon sa PhilHealth ang kanyang asawa kaya bakit daw wala siyang nakuha ngayong nangangailangan? Paulit-ulit daw siyang sinabihan na nakabatay ang polisiya sa isang memorandum circular ng PhilHealth. Pakiusap niya sa ahensya, pag-aralang muli o baguhin ang polisiya. Ayon kay Senate Health Committee Chairman Senator Bongo, dapat malaman ang buong nangyari. Lalo't ipinatigil na raw ng PhilHealth ang anti-poor na 24-hour confinement policy nito. Sa ilalim yan ng Emergency Care Benefit.
kung totoo man, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyari. Sa pahayag naman ng PhilHealth, sinabi nitong nakipag-usap at nakikiramay raw sila sa pamilya. Asahan daw na aaksyonan nila ang nangyari. Nakikipag-usap na rin daw sila sa ospital. Matapos ang Senado, website naman ng Kamara ang nahack. Hindi ma-access ang naturang website kagabi. Bukod dyan, bigla ring nagbago ang itsura ng interface nito na may mensahe pa sa mga kongresista. Gaya ng nangyari sa Senado, iginiit nito ang pagkondena sa korupsyon. Sa mga oras na ito, balik operasyon na ang naturang website. Kinumpirma rin ng DICT ang nangyari. Isa rin daw itong uri ng defacement o yung interface lang ang nagbago. Wala rin daw confidential na impormasyon na nakuha. Nakikipagtulungan na raw sila sa House of Representatives para sa technical investigation. Jeepney driver na tumakas sa checkpoint, nakipaghabulan sa LTO. Peace deal sa pagitan ng US at Iran nakatakdang pirmahan. At Knicks fans, hindi napigilang mapatalon sa watch party nang mag-champion ulit ang koponan. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Viral ang video na pagharurot ng isang jeep sa Marikina dahil ang driver tumatakas pala sa checkpoint. Deadma ang super kahit naghihiyawan na sa mga takot ang mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Nagsisigawan at todo kapit. Yan ang eksena ng mga pasahero sa jeep na yan sa Marikina dahil sa mala fast and furious na maneho ng driver. Deadma si Kuya kahit pa nagmamakawan ng mga pasaherong ibaba na lang sila. Ang dahilan ng pagharurot ng tsoper, tinatakasan niya ang mga taga-LTO sa nadaanan niyang checkpoint. Nang maabutan ng LTO, agad nagsibaba ang mga takot na pasahero. Nakita niyo sir ha, pinaro namin, ayaw huminto. Kwento ng isa sa mga pasahero, ilan sa mga sakay ay senior citizens at estudyante. Nag-iiyakan na nga raw ang ilan dahil muntik pa silang bumangga sa isang truck. Ang video, umabot sa pamunuan ng LTO. Initially, reckless yun eh. Kita naman natin na pinaglalaroan niya left and right. Siyempre, merong titingnan ko ng buo, no? Kasi para makita natin kung meron pang iba pang mga violations na dapat niyang kaharapin. Panawagan ni ASEC Marcos Lacanilao, agad ipagbigay alam sa kanilang ahensya ang mga ganitong insidente para sa agarang aksyon. Ayaw pa rin nila magbago sa totoo lang. Paulit-ulit nilang ginagawa nila yan. Tapos pagka hinuhuli sila ng gobyerno, sinasabi nila, ginigipit sila. Pero hindi na ako papayag yung mga ganyan na mga pasaway. Talagang huhulihin natin yan. Sa ngayon na-impound ng jeep at nahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Suportado ng National Maritime Council o NMC ang patuloy na pagtindig ni Defense Secretary Gibo Teodoro para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng ipinataw na sanction ng China kay Teodoro at sa kanyang pamilya na pagbabawal na bumisita sa China, Hong Kong at Macau. Gate ng NMC, consistent ang kalihim sa trabaho nito alinsunod sa batas at polisiya ng Pilipinas. Ang mga pahayag daw ni Teodoro sa West Philippine Sea ay refleksyon ng commitment ng Pilipinas sa paninindigan sa soberanya. Una nang nagpahayag ng suporta ang AFP at PCG kay Teodoro. Gaya ng kalihim, muli rin nilang iginiit ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Minsanan lang tayo magkaroon ng isang Defense Secretary katulad ni Secretary Gibo na hindi titigil para i-expose at ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippines. Ang ginagawa niya is simply to expose the truth. Yung katotohanan ay masakit sa Partido Komunista ng China. Mismo yung kanilang mga tao ay sinusuppress ang pagsalita ng katotohanan. Tayo pa kaya mga foreigners?
nakatakdang pirmahan ang kasunduan para tuluyan ng wakasan ang giyera sa Middle East. Ayon kay US President Donald Trump, bukas na yan gagawin. Oras na mapirmahan ang peace deal, agad-agad daw bubuksan ang isinara na namang Strait of Hormuz. Giit pa ni Trump, mas maayos na ang relasyon ng Amerika at Iran ngayon. Ayon naman kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na siyang pumagitna sa dalawang bansa, nagkasundo na ang magkabilang panig sa isang framework. Naghahanda na rin daw sila para sa electronic signing. Susundan ito ng technical level talk sa susunod na linggo. Pero ayon mismo sa Iran, wala pang exact date para sa pirmahan. Natapos ang kampanya ng Alas Pilipinas sa pang-8 pwesto sa ABC Women's Cup sa Quezon City, Ilocos Sur. Pinabagsak ng Iran ang mga Pinay sa loob ng 3 sets sa kanilang classification match 25-21, 25-12 at 25-21. Nahirapang makakuha ng momentum ang home team dahil sa unforced errors. Pinangunahan ni Elae Shadesari ang opensa ng Iran matapos kumamada ng 18 points mula sa 17 attacks at isang kill block. Nag-iisang bright spot naman ng Pilipinas si Alyssa Solomon na nakapagtala ng 12 putos. Ang 8-spot finish ng Alas ay malayo sa natamong tagumpay ng national team noong nakaraang taon. Matapos tayong makapasok sa finals match at masungkit ang silver medal. Susunod, Game 6 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Kasado na mamaya. At Filipino Army is full force sa pagdiriwang ng 13th anniversary ng BTS. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Dadalo raw si Senator Joel Villanueva sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabinbing trabaho. Sinabi yan ng senador na ipinalabas sa live stream ng Jesus is Lord Church Worldwide ngayong linggo. Panawagan ni Villanueva, isantabi muna ang politika. Hindi rin anya ito ang panahon para magkampihan, lalo't sunod-sunod ang issue at problemang kinahaharap ng bansa. Una nang sinabi ng palasyo na pinag-uusapan pa ang naturang special session, pero dapat daw magbati-bati muna ang mga senador. Si Senator Joel Villanueva rin ang majority leader sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasama siyang nag-boycott sa sesyon ng Senado matapos arestuhin si Senator Jinggoy Estrada na nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Sa panahon kung kailan maraming kabataan ang ginagawang tambay ng social media, may isang Gen Z na naiiba. Naglunsad siya ng proyekto para mahikayat ang mas maraming bata na pahalagahan ang kalikasan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Tak-tak dito, tak-tak doon, na para bang naglalaro lang. At ngayong pasukan na ulit, hindi lang mga libro ang bitbit ng mga batang ito, kundi ang isang misyon, ang maghasik ng pag-asa para sa kalikasan. Yan ang Project TAC o Take Action Keep Green na sinimula ni Joshua Daniel Benedicto, isang Gen Z Environmental Science graduate mula sa Bulacan. Naging advokasya na niya noon pa man ang upcycling o ang pagbibigay ng panibagong buhay sa mga bagay na basura na. Yung iba po, nalalaman lang nila na mahalaga yung kalikasan pag nandyan na po yung bagyo, nandyan na po yung baha. Pero pag nandyan po siya at nag-e-exist, hindi naman po siya naaalagaan. Kadalasan po, ang nangyayari, yung lugar po na dapat tirahan po ng mga hayop, nagiging tapunan po siya ng basura kasi po dumadami po yung establishment sa urban, wala na pong pagdadala ng basura, so nagiging landfill po siya. At dahil natural na hilig ni Daniel ang pagtuturo, pero yung bulaklak ng sunflower, malaking tulong siya para sa environment.
kasi doon dumadapo yung mga tinatawag na pollinators katulad ng bubuyog. Sa Project TAC na inilunsad niya ngayong Hunyo, Philippine Environment Month, hindi lang mga buto ang itinatanim ni Daniel, kundi pati mga aral na umaasa siyang mag-uugat sa isipan at puso ng mga bata. Pero dapat lahat kasi naniniwala po ako na yung kabutihan po, habang bata pa lang, pag naturuan po natin sila ng magandang asal, ng magandang nakagawian, posibilidad po na madala po nila yon hanggang paglaki nila. Pwede po silang magsimula sa naghiwa po ng gulay sa bahay, may buto. Imbis po na maitapon siya, iipunin po ng bata. Tapos matutuwa siya kasi para siya nag-iipon ng barya sa alkansya niya. Pero buto po yung iniipon niya. Ang mga chikiting, game na game at ang kanilang guardians, all in ang suporta. Sa murang edad niya, hindi po natin masasabi na naiintindihan niya talaga yung resulta nun sa kapaligiran. Pero ang mahalaga na i-enjoy niya po. Tsaka in the future, maintindihan niya na nakatulong pala siya. Na-experience namin na laging baha. So, naanuhan ko yung, namulat ba yung mata ko na magkaroon ng care sa kalikasan. Sana matuto po silang irespeto ang kapaligiran. Ganun po. Yan po yung tingin ko ngayon dahil halos wala ng yung puno. Nawawala na po. Mga butong namumulaklak at namumunga ang pinili ni Daniel. Mga katutubong halamang hindi mapaminsala, kaya ligtas itong itaktak kahit saan. Kapag tumubo, makakaakit ito ng mga bubuyog at iba pang pollinator na mahalaga sa pagpaparami ng mga halaman. At kahit anong patapong bote, pwedeng gamiting ipunan ng buto. Okay, so mga kapatid, kanina nagbaon po tayo ng ilang seasoning bottle na hindi na ginagamit. So ito na po siya at magbabaon tayo ng ilan na itataktak natin pauwi. No? So parte na po tayo ng Project TAC team. No? Ikaw kapatid, pwede ring makitaktak dahil ang pagmamalasakit sa kalikasan ay walang pinipiling oras, lugar o edad. Bea de Guzman, News 5. PBA fans, kasado na po ang Game 6 ng PBA Commissioner's Cup Finals mamaya sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang 5G. At live mula sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, magandang hapon. Ito ang katanungan, I'm sure marami na mga Ginebra fans ang nandyan, pero gusto din ng TNT fans na mahaba yung serye. So, tatapusin na ba ng Ginebra ang serye o i-extend naman ng TNT? Alam mo Andre, tama ka dyan, no? Dahil isang panalo na lamang ang kailangan ng Barangay Ginebra San Miguel para tuluyang makuha ang kampyonato dito sa Game 6 Finals ng PBA Commissioner's Cup sa Big Dome. At asahan nga natin na magiging action-pack na naman ang seryeng ito. Lalo't nagnanais na ang Ginebra na tapusin yung kanilang 3-year title drought mula dito sa pambansang liga. From 2-2 deadlock noong Game 4, biglang nag-apoy ang Ginebra pagdating ng Game 5 noong Biyernes sa pangunguna. Siyempre, walang iba kundi si import Justin Brownlee. Historic performance ang pinakawala ni Brownlee dyan kung saan nagtala siya ng career high 52 points. Sabayan mo pa ng 14 rebounds at 5 assists. Samantala, kumubra rin si best player of the conference RJ Abarientos on the clutch for a 13-point outing. Pero teka muna, hindi papahuli ang TNT na nasa do or die situation na ngayon. Must win ang larong ito para sa TNT. Kung may isang hiling si TNT coach Chot Reyes, yun daw ay ang better officiating from the referees. Isang player din ang inaabangan kung muli bang puputok sa tagpong ito. Walang iba kundi si Calvin Oftana na matapos ang kanyang 31-point explosion, tila nawala na sa ritmo at nag-average na lang ng 7.6 points sa mga sumunod nilang laro. Sa kabila niyan, asahan pa rin daw ang steady presence mula sa kanilang import na si Chris McCullough, Jordan Heading at syempre, doubler Jason Castro. Andre, kung makikita mo nga, may mga pila pa rin na mga PBA fans dito sa ticketing booth ng Big Dome at nag-aabang pa rin. Bagamat may ibang mga sections na sold out na, gusto pa rin talaga nilang matunghayan yung magiging laro dahil anytime soon, baka matapos na kaagad ang serye na ito. At bibigyan ko lang din kayo mga kapatid ng konting background or konting trivia. Noong nakaraang taon, nagtapat din sa finals ang Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga kung saan
ganito rin yung naging eksaktong sitwasyon. 1 win away na lamang from the championship title ang Ginebra, pero nakabawi ang TNT nung time na yon at nakuha nila yung next 2 games para makuha yung kampyonato pagdating ng Game 7. Kaya ang magiging tanong, mauulit ba yon o iibahin na ng Ginebra ang tagpo ngayon? Yan muna ang latest mula dito sa Big Dome. Balik sa'yo, Andre. Tama ka doon, Ian, no? Kasi matagal-tagal na rin, mga ilang taon nang di na nanalo tong Ginebra sa TNT mula nung naging import nila si Ronde Hollis Jefferson. Ang tanong ko lang, mabilisan, Ian, ano mas marami mga fans nakikita mo dyan sa Araneta? Mga fans ba ng TNT o Ginebra? Sa ngayon, mas namumukadkad kanina, no, yung mga kulay pula. So I'm assuming mas marami ngayon ang Ginebra. Pero dahil 7:30 pa yung game, abangan natin. Mamaya magdadatingan na rin yung mga fans ng TNT Tropal Liga. Buti nga, nakaputi ka para safe lang. No? Maraming salamat live mula sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum. Ian Suyo. Full force ang Filipino Army sa pagdiriwang ng 13th anniversary ng global superstars na BTS. May message din ang Bangtan Boys para sa nalalapit nilang Arirang World Tour. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario. 저는 이제 팬들과 다시 만날 날 그 순간을 항상 계속 그리워했었던 때가 너무 길었었어가지고 한번 무대에 올라가면은 또 다시 한번 이게 알잖아. Yan ang feels ng global superstar BTS para sa kaabang-abang nilang Arirang World Tour. Sa exclusive video interview na ipinadala sa News 5 ng ine-endorso nilang snack brand, talagang emosyonal ang OT7 na makitang muli ang fans worldwide. 생각이 있겠지 또. 아니야 무조건 올라가면 바로요. Kaya naman, dinagsa ng mga Philo Army ang isang mall sa Taguig para makisaya sa 13th anniversary ng BTS. Na-enjoy nila roon ng iba't ibang booths kung saan nakiselfie at nakibanding sila with fellow Filipino armies. Kasabay nito, opisyal na ring inilunsad ang grand collab ng BTS at ng isang global brand. Kasama sa event ang Certified Army at Miss World 2013 na si Megan Young. Kinaaliwan ng mga netizen ang video ni Megan kung saan sumakses siya sa pagbili ng ticket para sa Philippine leg ng Arirang World Tour. Insights ko parang umikot-ikot pa siya eh. Medyo nagulat talaga ako na nakasecure talaga ako. Akala ko wala na, tas yun. I was very lucky. Isa lang si Megan sa libo-libong armies na nagpa-sold out sa 2-day concert ng wala pang kalahating oras. Ang wish nga nila, sana madagdagan ng araw ng concert ng BTS sa Pilipinas na gaganapin sa March 2027. I'm glad that I was able to get a ticket in Melbourne. So, alam mo yan, parang kahit malayo siya, kailangan pupuntahan. Kasi pang 20K ako sa queue. Tapos ang nakuha ko is VIP soundcheck. Ang BTS, alay talaga sa Global Army ang kanilang muling pagsasama-sama matapos ang kani-kanilang military trainings. 다 같이 이렇게 마주하는 것 자체를 기대하고 있는 것 같습니다. 저희 다 모두. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, New York Knicks panalo sa NBA matapos ang higit 5 dekada. At anak ni Manny Pacquiao na si Jimwell, kinasal na sa kanyang long-time partner. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Patok sa maraming Pilipino ang pamimili sa mga ukay-ukay. Maliban sa mga damit, pinapakyaw rin pati mga segunda manong appliances. Ang kwento dokumentado ni Alvin Pura.
Halos bago pa siya. Saan naman ang gagaling itong mga nabibenta nating aircon? Ang source namin po ng mga product namin, sa mga condo, yung mga pinupull out na kaya hindi na ginagamit, gano'n, tapos binibenta sa amin. Kaya yung iba naman sa warehouse, minsan may nakakuha din kami mga mall pull out, yung may mga gas-gas lang. Pero almost brand new pa rin. Nagsisimula po siya sa 4,000 or 5, pataas na po yun. Yung mga 0.5 po, gano'n. Ay, mas mababang power. Then yung mas mahal is yung mga full inverter, tsaka 2 HP, gano'n. Ang mga customer ni Justin, madalas sa kanilang online store namimili at bumibili ng unit. Online talaga kami nagbebenta kasi kumbaga mas gusto ng tao na sa bahay na lang, ayaw na lumabas. Kasi sobrang init din. Kung may local source ang mga aircon ni Justin, imported naman ang second-hand washing machines at refrigerator na tinitinda ni Jaber. Itong lahat ng paninda namin, sir, galing Japan. Po, mga washing machine, front load, tapos yung mga rep natin, puro galing Japan yan. 100 volts lang po siya, napakatibay. Ito yung tinatawag nilang 4N1, sir, wash and dry heater. May heater din. Opo, wala ka nang gagawin. Halimbawa, nilagyan mo ng labahan yan, i-power mo, start mo. Siya nang bahala lahat, siya nang gagawa. Magkano ganito? Ang bigay namin dyan, sir, 15,000. Ang laman nito, 11 kg. Hindi man bago, may warranty pa rin daw ang mga tinda rito. Ayan, matitibay na, syempre, Japan quality. Pero may nagkakaroon ba tayo ng issue dahil 110 or 100 volts? Minsan naman po, may mga issue po yan. Pero kadalasan po naman po, lahat ng issue rito, nagagawa namin ng paraan. Kasi halos lahat yung pagdating dito, good na siya. Hindi na kailangan gawin. Tapos pag nabibinta naman namin po, nagbibigay kami ng warranty. Bukod sa 3 taon pre-labor warranty, meron kaming 1 buwan. Pag binili mo, 1 buwan, gagamitin mo. Pag di mo magustuhan, replace na. Bagamat malaki ang matitipid sa mga segunda manong appliance, maging maingat sa posibleng hidden cost sapagkat hindi nga bago, hindi maiiwasan ang mga sirang kable o marurupok na linyang de kuryente sa loob ng lumang appliances. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, faulty electrical wiring ang numero 1 sanhi ng sunog sa bansa. Itong sa amin na second hand, porque second hand madali daw masira. Hindi naman kasi bago namin i-release yan o ibenta, kinukondisyon namin yan, sinisigurado namin quality po yung binibenta namin. Kami na po naglilinis, then nagpapaganda. Para mas mukhang presentable siya. Para kumbaga, pag binili na, ready to use na po siya. Ayos lang naman magtipid, lalong-lalo na sa taas ng presyo ng bilihin. Pero naway kakibat ng pagbaluktot natin sa maikling kumot ang pag-iingat natin sa natatanging buhay na taglay natin. Alvin Pura, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation ng mga bagong commemorative banknote, barya at selyo. Tampok sa 3,000 peso banknote ang patayo o vertical na disenyo bilang pagkilala sa ika-100 at 25 anibersaryo ng Korte Suprema. Inilabas din ng BSP ang commemorative coin na may halagang 125 pesos. Tampok naman sa commemorative stamp ng PhilPost ang kauna-unahang Chief Justice ng mataas na hukuman na si Cayetano Arellano. Formal na isinapubliko ang mga ito nitong linggo sa pangunguna ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo at iba pang maestrado sa Supreme Court Session Hall sa Maynila. Tinuldukan na ng New York Knicks ang mahigit 5 dekada nitong pagkauhaw sa kampyonato. Yan po ay matapos nilang masungkit ang 2026 NBA Championship title. Naghari ang Knicks matapos pabagsakin ng San Antonio Spurs sa Game 5 ng kanilang best-of-7 final series, 94-90. Sa likod ng matinding performance ni Jalen Brunson, muling naiangat ng New York ang Larry O'Brien Trophy sa kauna-unahang pagkakataon mula pa noong 1973. Nagpakawala si Brunson ng 45 points para maisara ang serye sa 4-1. Dominante ang naging simula ng Spurs at ilang beses pang nakapagtala ng double-digit na abante sa buong laban. Pero
Hindi nagpatinag ang Knicks at unti-unting hinabol ang kalamangan ng Spurs. Sa natitirang mahigit 3 minuto ng laro, naagaw ng New York ang abante at pinahawakan na ito. Sinubukan pang umabol ng Spurs pero kinapos na ito sa dulo. Ginawa naman kay Jalen Brunson ang Bill Russell Trophy matapos siyang pangalanang Finals MVP. Gumuhit naman ang kasaysayan si Jordan Clarkson bilang kauna-unahang Filipino-American NBA champion kasama ang Knicks. Naghiyawan at lundagan naman ang ilang fans sa watch party sa New York matapos makuha ng Knicks ang historic na kampyonato. Fashion and film ang eksena ng mga bituing nagniningning sa Megaball 2026. Kasabay ng kanilang engrandeng mga kasuotan, bumoses din ang ilang mga stars sa napapanahong mga issue. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pause muna sa kanilang mga taping at nagsanib puwersa ang mga icon ng fashion at Philippine cinema. Para yan sa Megaball 2026 na ginanap sa Makati noong Biyernes, Araw ng Kalayaan. Binigyan pugay ang mga iconic actresses ng ating henerasyon. Present sina may best friend Eman star siya Ina Magdayaw, Gina Alahar, Rio Locsin, Dolly De Leon at marami pang iba. Pati ang younger generations gaya na Ashton Olviga at ang The Good Doctor star na si Inigo Pascual na sinuportahan din ng kanyang amang si Papa P, Piolo Pascual. Celebrate our culture, to celebrate women and fashion and the arts. So yeah, it's fun to be here. Co-chair ngayong taon ang aktor PH President na si Iza Calzado na nagbigay ng makapangyarihang mensahe sa gala. And if politics and government divide us, let us, women in film, let film unite us for our families. Pinarangalan naman ng Mega Icon Award ang nag-iisang si Charo Santos Concho. Say ni Ma'am Charo, hindi dapat tayo masindak sa nagbabagong landscape ng entertainment. Dahil ang dapat manaig ay ang pagbibigay natin ng makabuluhang mga kwento. Women in cinema should never underestimate the power of storytelling. I think women should continue to tell good stories, stories that empower, stories that inspire, and stories that will make a difference in the lives of the Filipinos. Samantala, hot topic din ngayon ang issue ng halfies o yung mga may dugong banyaga sa pageant scene. May pananaw dyan si mismong 2026 Miss Universe Philippines Bea Milian Wendorski. I understand why people are frustrated. I think it's bringing up really important conversations on privilege and the colonial beauty mindset. However, I think we're going through a natural calamity in Mindanao. So I think there's much more productive conversations to be had to help our countrymen this Independence Day. Kasabay ng mga naglalabas ang issue online, paalala rin ng mga bituin, mas mahalagang gamitin ang ating boses para sa mga usaping tunay na may epekto sa buhay ng mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Jimel Pacquiao and Carolina Pimentel have officially tied the knot. Ginanap ang garden wedding ng dalawa sa California, USA at si Jimwell ang panganay ni na boxing legend Manny Pacquiao at asawang si Jinky Pacquiao. Present ang buong Pacquiao family sa wedding. Matatanda ang November ng nakaraang taon. Isinilang ng non-showbiz partner ni Jimwell na si Carolina ang kanilang first baby na si Clara. Congratulations, Mr. and Mrs. Pacquiao! Congratulations po kay Jimwell at sa Pacquiao family. At yun po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.